Itong mga syudad. Nitong Huwebes, nagtungo ako ng Angono para siya sa atin ang isa sa mga ipinong-protestang quarrying site sa Rizal. Narito po ako sa Angono, Rizal, overlooking ang isang quarrying site na halos 10 taon nang nag-ooperate. Mataas na itong bundok yan dati, pero sa paglipas ng panahon at dahil sa mayat-maya yung pinapasabog para mabuhay yung surata na magagamit naman sa construction, halos napaantas na ito. May ilan na po ng mga residente pati araw rin ng munisipyo ng Angono ay nagreklamo na dahil sa nakalipas po mga bagyo at pabigat na pag-ulan, lalo pang wala ang problema ng pagbaha dito sa Angono. Ang pangyayari pinagmana sa amin ito ang saksiyo. Mga bagong ginagamit sa pagpapakayot ng mga bahay. Isali, mula sa ating pinatatayan ng tanaw ang lawak ng operasyon ng quarrying site. Sa drone video na kuha noong 2018, itapas ang ang parte ng mundo. Pero makalipas ang 7 taon, ganito na ang sitwasyon ngayon. Sa hindi kalayuan, ay napanaw akong isang gusali na isa palang dating eskwelahan. Ang kwento ko sa amin dito, meron dating high school na nabigyan. Ang gusali na tinayo taong 2007, annex building ng Dr. Vivencio Villamayor Integrated School. Nagandaan ko lang. Wala na yung show namin ng 2018 at wala pa namang activity sa kabilang siyempre yung kanyang ginagawa ng development. Nabakante nung nagpa-pandemya pero hindi na muling nagamit pa ang eskwelahan dahil ang bundok sa likod nito. Napatis na. Na ang mga delikado para sa mga estudyante. Kulang ang mga classroom. Ito, may isang gusali. Hinabang ko na dahil pinaligtas gamitin. Depende ko na baka magtulungan yung mga bata sa mga harapan nyo o lagyan ng fence ng mataas para kapag so kailangan hindi na ng government kung mag-design na lagyan natin yung building. Hindi lang din daw mga estudyante at mga guro ang apektado. Saka na ang mga residente na Kuya, sa quarrying site. ang gagawa ni Kuya. Nag-agsabalutan Kiss mo, Mama. Love you. Eh, isa sa mga apektadong komunidad ang nasa babala sa mga quarrying site. So sa malapitan, ganito ko pala yung itsura nito sa quarrying site na ito sa Angono, Rizal. Isa ko ito matatawag na extractive industry kasi kinukuha yung yaman ng lupa o ng kalikasan para magamit ng tao. Siguro sasabihin sa atin, sino ba naman ang may ayaw ng mga material na magagamit sa paggawa ng ating mga bahay at ng ating mga gusali. Ayun lang, makikita ko rin dito sa quarry site kung ano yung masamang epekto nito doon sa mga nakatira rito kasi masama sa kanilang kalusugan yung kalikabok na may kaya nalilikha itong quarry site kung dyan yung ingay ng mga makina at yung mga gamit na pang-quarry. patingin ako. Ang quarry site, isang sapa, kasi maliit na ilog. Yun lang, pagka malakas yung buhos ng ulan, lumadabos-dos yung mga nakwari na material, kung punta dito, nagpapala yung ilog, yung ganun ng tubig. So ganito pala yung klase ng graba na yung sa bundok. Di ba may sinasabi mo tayo, kung yung bato, semento, monumento, kaso kapalit naman ito, yung pagkasira ng kalikasan at epekto sa kabuhayan ng mga taga rito. Hello po, kayo po si dito ko nakilala
Hilda. Ang kanilang bahay nakatarap mismo sa hinuhukay na mundo. Anong epekto mo nitong quarry sa inyo? Pagka dito pumunta siyempre sa inyo. Kaya po sino ba nauna dito? Kayo o sila? Sila ang nauna. Tapos, doon po dalawang anak ko. Okay, so, bakit kayo taga rito? Nandun kayo sa Pilipinas. Lagi ko dyan meron. Nandito kayo sa taas dati. Kaso na ang nagkakaroon doon. Yung iba kayo dito, ayun lang, abutan pa rin kayo ng iba. Dahil naman daw sa kanila ko, marami sa kanila, nakasakit. Ano minsan na sa tunay? Ano bang pakiramdam pagkaano nakasama mo yung saan kayo pupunta na? Doon po siya may posibilidad. Talakas ba yung pagsama? Malakas. Alam mo, tapos po, magkasama pa.